Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan ni pinadala ni Robert dito sa ating dula. Love and Memories. Naipagtanggol ko si Wayne kay Joey, kaya nakilala ko siya. At nang nasabi niya sa kanyang ina ang nangyari, ay sinabihan na gusto raw akong makilala ng personal ng kanyang mami. Kaya nagsundin ko siya sa universidad na pinapasukan niya. Na nakikiusap ang kanyang ina na makilala niya ako at pumayag naman ako. Pero bago ako umuwi, may pinagtapat sa akin si Will. Kuya Robert, salamat ulit sa paghatid mo sa akin dito ha. Pero bago ka umuwi sana, may sasabihin muna ako sa iyo. Ha? Tungkol naman saan yan? Sige lang, sabihin mo na para makauwi na rin ako. Pero nahiya akong magsabi dahil babae ako. Baka pintasan mo lang ako. Sana hindi mo gagawin yun, kuya. Kung hindi, magtatampo ako sa iyo. Hindi, Weng. Sige. Sabihin mo na. Ano ba yun? Talaga? Sana maunawaan mo ako sa ipagtatapat kong ito sa iyo, kuya. Hindi ko na mapigilan na aking sarili. Kaya dapat mong malaman na may pagtingin ako sa iyo. Ano? Pero Weng, nag-aaral ka pa. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo sa kolehiyo. Ha? Kuya, kalimutan mo nang sinabi ko. Sana wag mong ipaalam ito kay mami, ha? Oo, sige. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman ito. Sana huwag mong pag-aksaya ng panahon pa yan. Yung nararamdaman mo na yan sa'yo. Bata ka pa. Maganda nga siya, pero hindi ko siya type. Kundi ang mami niya. Siya ang tinitibok ng puso ko. Oh, kuya, natahimik ka na dyan. Pwede bang malaman kung may pagtingin ka rin sa akin? Kuwan, Weng. Alam mo kasi bata ka pa eh. Hindi pa masyadong nauunawan tungkol sa pag-ibig. Bakit hindi? Isa na akong ganap na dalaga. Tignan mo ako. Kaya kung may nararamdaman ka na pag-ibig sa akin, sabihin mo na at agad kitang sasagutin. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Aba, malungkot na naman ang beshi ko. Bakit? Anong problema mo? Naiinis ako dahil hindi yata ako type ni Kuya Robert. Hindi na ako pinansin nung sinabi ko sa kanya na may pagtingin ako sa kanya. Sabi niya, bata pa daw ako. Talaga naman. Kung titingnan mo sa itsura, parang hindi ka bagay sa kanya. Dahil malayo naman agwat ng inyong edad eh. Ano magagawa ko? Talagang type ko siya. Ngayon na ako humangan ng isang lalaki na tulad niya. Ayun, naakit ka lang sa kagwapuhan niya. Pero alam ko na magbabago pa ang iyong damdamin. Pag dumating sa iyo, ang kapalaran mo. Sa palagay mo, makakalimutan ko pa si Kuya Robert. Parang hindi ko kaya eh. Hindi siya makita araw-araw. Hindi ko kaya yun. Huwag kang baliw dyan, friend. Akala ko ba, hindi mo papansinin ang mga lalaki? Di ba tinanggihan mo si Joey? Bakit ngayon?
Sa may edad ka nagkagusto. Pwede ba? Huwag mo akong pagtawanan. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagkaganito. Ang lakas kasi ng apil niya sa akin. Oo, tama na yan. Halika na. At oras na ng ating klase. Huwag ka kung ano pang iisipin mo dyan. Mag-aral muna tayo, friend. Halika na. Uy, may sasabihin ako sa'yo. Ang akala ko, kuya, hindi mo na ako susundiin dito. Baka kung ano pang isipin mo. Hayaan mo na yun. Alam ko nanlilipas din yan. Basta, pagtunan mo ng pansin yung pag-aaral mo. Ngayon, pagka nakapagtapos ka na, saka na natin pag-usapan yan. Kung sana ngayon, iimbitahan ko kayo ng mami mo. Ha? Saan tayo pupunta? May okasyon ba ng mga kasama sa opisina mo? Oo. Wala naman kasi akong maisasamang iba dahil nag-iisa lang akong anak. Saka, matanda na yung mga magulang ko. Sige, sasama ako at sasabihin ko kay Mami na inimbitahan mo kami. Sige uwi muna ako sa amin para malaman ni Mami na may pupuntahan tayo. Halika na. Doon ko na sa parking area. Doon ko kasi pinarada yung dala kong sasakyan. Okay, Tena. Para makapaghanda kami ni Mami na dadalo sa okasyon na kasama mo ang mga kaopisina mo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Weng, gabi na. Pero bakit ka nakabihis? May okasyon ka bang dadaluhan? Oh, sino bang kasama mo? Mami, nag-imbita sa akin si Kuya Robert na dadalo sa sayawan. Sa ikakasal na kasama sa opisina. Ano? Aalis ka? Kung hindi ko nakita na nakabihis ka, hindi ko alam kung saan ka pupunta. At isa pa, wala akong kasama dito sa bahay. Kaya sasama ako kung saan kayo pupunta. Mahirap na. Gabi pa naman. Sige po, Mami, kung gusto niyo sumama. Mas mabuti kung gamitin na lang natin yung kotse ninyo. Okay, Iha. Sandali at maliligo ako. Pag dumating si Robert, ay sabihin mo na, maliligo muna ako ha. Sige, hintayin ninyo ko. Opo, Mami. Naku, pumalpak yata ang plano ko. Akala ko hindi sasama ang Mami para masolo ko sana si Kuya Robert. Sayang! Ang daming nainom na alak ang mami mo, ha? Kaya nakatulog na siya. Kaya magpahinga ka na rin, ha? Para hindi ka mapuyat. Oo, Kuya. Salamat sa pagtulong mo kay Mami, ha? Kung hindi, baka nahirapan kaming umuwi. Siyempre, ako yung nagyaya, eh. Kaya hindi ko kayo pababayaan. Salamat din, ha? At hindi niya ako pinahiya ng mami mo. Dahil masaya ang kaibigan ko na may kasama kong dumalo sa sayawan. Alam mo, Kuya, nag-enjoy ako. Maganda pala pag walang istorbo sa mga lakad. Dahil kung may nobyo siguro ako, baka maraming bawal, ano? Dapat mag-enjoy ka muna sa pagkadalaga mo habang bata ka pa. Dahil mahirap yung maaga kang mag-asawa.
Yun palang dahilan kung bakit wala ka pang nobya hanggang ngayon, kuya. Ayaw mong maistorbo, ano? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, may sinusuportan akong mga magulang ko. At hindi pwedeng may iba akong aasikasuhin. Baka hindi nila maintindihan ang pag-aalaga ko sa aking mga magulang. Lalong-lalo yung mga pangasawa ko. Ang swerte naman ng mga magulang mo, kuya. Dahil isa kang mapagmahal na anak. Hindi mo pinapabayaan mga magulang mo sa pamumuhay nila. Ang tagal naman ni Kuya Robert. Nandito na yung order ko na kakainin namin. Ang tagal niya. Anong oras kaya siya darating? Bakit ang tagal niya? Samantalang oras na ng pananghalian. Nagugutom na ako eh. Sana dumating ka na, Kuya Robert. Asan ka ba? Pasensya ka na. Dahil may tinapos akong reports na pinagawa ng aming boss. Okay lang, Kuya. Importante dumating ka. Tamang-tama. Kakain na tayo. Habang hindi pa lumalabig ang sabaw ng tinola. Naku, ang dami mo namang in-order. Dami niya na. Baka ubus na yung baon mo dyan. Baka pagalitan ka ng mami mo kung hihingi ka na naman. Hindi siya magagalit dahil sinabi ko na hindi pa kita nilibre sa pagtatanggol mo sa akin. Ganun ba? Sige. Umpisa na natin kumain dahil babalik agad ako sa opisina. Andun kasi yung big boss namin eh. Galing pa ng Maynila. Sige kuya, kumain na tayo para makapasok na rin ako sa susunod kong klase. Salamat rin ha. At sabihin mo rin sa mami mo pala. Sana hindi ka na gumastos ng ganito. Sana tinagdag mo na lang sa pambaon mo. Alam mo ba, Pidre, gabi-gabi na lang na umaalis si Robert. Saan kaya siya nagpupunta? Wala akong alam dyan, Maring. Bakit hindi mo siya tanungin para alam natin kung anong ginagawa niya? Alam mo, may hinala ako eh. Baka naman, nanliligaw ng ating anak. Walang masama kung ganun ang pinagkakaabalahan niya. Siyempre, binata naman siya eh. Siguro naisip niya na panahon na para magkaroon siya ng nobya. Sa bagay, may edad na siya. Para hindi naman siya mahuli sa biyahe. Kaya kailangan niyang humanap ng mamahalin. Abay, 26 na siya eh. Pero sino kaya ang nililigawan niya? Sana ang mapili niya ay yung mabait, maunawain at mapagmahal na babae. Tama yan. Siyempre, baka pag-awayan pa nila kung may kahati siya sa pagmamahal ni Robert. At sana, hindi tayo pagdamutan. Alam ko na ipapaliwanag naman ni Robert yan na tayo ay kanyang sinusuportahan para maging maayos at magkasundo sila. Basta hintayin na lang natin si Robert para malaman natin ang totoo kung nanliligaw na ba siya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you.
Sandali lang, Narianda. Sino kaya ito? Magandang oras po sa inyo, Ma'am Sylvia. Ay, naku, ikaw pala, Joey. Halika, pumasok ka muna. Pero pasensya ka na. Wala rito si Weng. Hindi naman po siyang sadya ko, ma'am. May importante lang kung sasabihin sa inyo. Ganun ba? O sige, pumasok ka at maupo ka. Salamat po, ma'am. Sandali ha. Ititimpla kita ng juice. O ano bang gusto mo? Huwag na po. May sasabihin lang po ako sa inyo. Oh, ano ba yun, Joey? Sige na, sabihin mo sa akin. Ma'am, si Wing po. Lagi ko pong nakikita na nakikipag-date po kay Robert na yun. Ano? Nakikipag-date ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo, ha, Joey? Opo, ma'am. Sa palagay ko, sa lagi nilang pagsasama ay may nangyari na sa kanila. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Saan na kaya pumunta si Robert? Hinihintay natin pero wala pa siya. Hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta? Nako, baka magpuyat yun. May trabaho pa siya bukas. Oo nga, Pedring. Sana umuwi na siya para hindi tayo mag-alala sa kanya. Baka niyaya ng mga barkada noon at hindi na siya nakatanggi pa. Kaya wala siya hanggang ngayon. Ano pang gagawin natin? Huwag na natin siyang hintayin para hindi rin tayo mapuyat. Inaantok na rin ako Sige, halika na dun sa kwarto. Pati ako ay nag-aalala na rin. Kahit lalaki yung anak natin, ayokong mapahamak siya. Tama na yan. Ang mabuti nating gawin ay manalangin tayo sa Diyos na sana ay ligtas siya sa anumang kapahamakan. Sa bagay, alam naman niya ang umiwas sa anumang masamang gawain. Kaya, halika na, matulog na tayo para maaga tayong magising bukas at maaga akong makapagluto. At para makakain pa si Robert bago pumasok sa trabaho. Weng, yung total na ihatid na kita sa bahay ninyo. Alis na ako, ha? Baka magising pang mami mo. Nakakahiya. Huwag ka mag-alala. Ha? Wala dito ang mami ko. Inaayos ang mga kailangan doon sa negosyo niya. Kaya samantalahin na natin ang pagkakataon. Gawin natin ang magpapaligaya sa atin. Teka. Bakit ka nagumad? Wag, ibalik mo yung damit mo. Hindi pa dapat gawin ito Baka darating ang mami mo. Sige Huwag na. mong problemahin si mami. Dahil hindi naman siya pumapasok dito sa kwarto ko. Weng, wag! Weng! Ibibigay ko sa iyo ang sarili ko. Angkinin mo ako, Kuya Robert. Weng. Weng. Angkinin mo ako, Kuya Robert. Ma'am, ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto ko sanang makausap ang anak ninyo. Importante lang ang sasabihin ko. Nandito ba siya? Opo, ma'am. Natutulog pa po. Napuyat kasi kagabi. Pero kung gusto ninyo na makausap, gigisingon ko na po. Kailangan na magkausap kami ng masinsinan.
tungkol sa aking anak. Bakit po ba, ma'am? Nililigawan ba ng anak namin ang inyong dalaga? At may nangyari na ba sa kanila? Ganun pa man. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ano po, ma'am? Ano kaya ang sasabihin ng ina ni Wayne? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Robert. Dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.